Sa ating linya si Ginoong Steven Kua, ang Pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Maganda umaga po, Sir Steven. Yes, good morning, Ted. DJ Cha, good morning. Good morning, Sir Steven. Ngayon nga po, thank you po muna pala for being with us today. Alam naming busy po kayo ngayon, lalo't ngayon po ang unang araw ng pagpapatupad ng EO39, kung saan nga po tinatakda ng gobyerno na ang regular milled at 41 pesos at ang well-milled at 45 pesos. Sir Steven, handa na po ba kayo dito po sa EO39? I don't think meron taong handa, no? Kasi biglaan to, no? Kumbaga, instant EO to, So, palagi ko, hindi handa ang tao, no? Either yung miller, yung retailer, or yung consumer, handang-handa na. Pero kung may makukuha tayong bigas at that price. Kung may makukuhang bigas at that price. Pero kayo po mismo, sir, meron pa naman nitong mga well-milled at regular milled sa mga supermarket sa ngayon. Kasi kahapon, base sa mga pag-iikot, dito sa Commonwealth Market, wala na daw pong mabili na well-milled at regular milled. Yes. I think that's the initial, mangyayari, no? Initially, kaagad, ang retailers, no, katulad namin, medyo itatabi na muna namin kung mataas ang kuha namin, no? Let's say we got it at 48, 49, no, per kilo, di namin pwedeng ibenta at 41, 45 per kilo yun, palugi, di ba? So, siguro, itatabi na lang muna or ibebenta na sa tauhan namin, no, or consume na lang, no, until such time na, medyo we are able to access, no, bigas, no, at a cheaper price. Sandali lang, kaluhin lang natin siya, no? So, sir, sa inyo pong hanay, kasi ito bang mga malalaki ay miyembro ninyo itong itong Pure Gold? Big Three, yung Big Three, no? Yung malalaki na may malls, no? Malalaki tindahan. Hindi. Member sila ng Philippine Retail Association, yung dalawa doon sa tatlo. Okay. Wherein kami rin, ang Pag-asa Association namin, we're affiliated, no? Associated kami with PRA, Philippine Retail Association. Lahat ng klaseng retailing yun, so hindi lang pagkain. Pagkain kami, basically, supermarkets. Okay. So, when you see Philippine retailers, pati mga malls, pati mga department stores, music shops, no, music stores, sports shops, no, lahat ng klaseng retailing, RTW, lahat ng klase yan. So, kami, food retailing po kami. So, kasama, kahanin din namin sila. Opo. Sir Steven, kasi nabalitaan ko from my sources, yung mga malalaki, agad pong nagparating daw ng kanilang worry. Kasi nga, yung kanila pong stock, nabili ho nila more than 45, no? Na sa well-milled. Sa inyong hanay, sa inyong mga miyembro, meron ba ding mga miyembro kayo na nakabili po ng mas mahal sa 45 na, na cup? I think I can say safely that lahat kami. Lahat. Lahat nakabili ng higher price. Kasi biglaan nga to, last weekend lang to, no? Tsaka, siyempre, may mga members kami sa outside Metro Manila or even Metro Manila, no, na nagsasabi sa akin na ang suppliers nila ayaw na maghatid. Dahil syempre, hindi na pwedeng ibenta lower than that, no, than 41 or 45. So if they will sell to us at 41 or 45, hindi namin pwedeng ibenta because wala kami kikitain. Doesn't make sense. Kasi ano pambayad namin sa tauhan, kuryente, tubig, ibang gastusin, di ba? So, a lot of retailers, ang aking immediate na reaction ay siguradong maraming retailers hindi magkakarga muna ng regular milled and well-milled rice, no? Ito ay mga maraming putol, no? Maraming mga broken pieces, no? Oo. So, everybody will probably opt for yung premium rice, no? Or yung fancy rice, no? Tinatawag na fancy rice, special rice, no? So, ito yung mga buo or konti 5% lang ang broken rice, no? So, mas mahal to. Hindi kaya ng wage earner to. Opo. So, sir, sa inyo ngayon, sa inyong mga miyembro na may kasalukuyang stock, no, na well-milled ang classification, magkano ang sabi ng inyong mga miyembro? Kayo ho ba mismo may bigas sa inyo pong supermarket, sir? Meron po. Ang better is ang 55, no? So, it ranges from 51 to 55 right now, no? Bali na gano'n ako nag-survey din ako kahit sa probinsya, kahit sa CDO, no, sa ibang lugar, no, nalaman ko na ganyan din ang presyo. So, kaya ang ginagawa ng iba, binibenta, mais or kamais, no, yung mga lalo na Visayas and the Mindanao region, no. Pag hinaluan mo ng mais, I think they're selling at 42 nakita ko, no. So, ang bababa. Kaya lang, hindi sana yung iba na ang ginakain mais, no, or may halong mais ang bigas.
kaya ganun kamura. So balikan ko lang itong inyong stock kanin nyo. So Yes. ang bili po ninyo ay nasa 51 to 55 sa well-milled. Ang benta namin is around Okay. 51 to 55. Benta. Okay, so ano ba ang katamtaman lamang o tama lang po na patong? Kasi kahapon yung aming nakausap na retailers, yung Grecon, ang kanila daw pong rule mga more or less 2 piso per kilo lamang ang patong. Opo. Ito ho yung mga retailer sa mga palay-palengke, no? Sa inyo po, sa inyo ho ba ano ba ang usually po na markup sa puhunan po ninyo sa pagbili po ng well-milled? Well, normally mga 5%, no? 5%. So depende kung magkano ko namin dahil gumagalaw, no? Weekly paghatid sa amin, hindi naman pare-pareho 'yan. So 5% ang normally ang patong namin. So it's a percentage and not a fixed peso amount. Alright, sige. So, kung sakasakali po, sabi kasi ng gobyerno, itong si ASEC Overo ng DTI, pwede naman kayong makapagbenta ng 41 at 45, wag lang kayong kikita. Wag lang kayong... Oo. Right now, at 41 and 45, negative, hindi yung... Kaya wala magtitinda sa amin. Kaya sabi ko nga, initial reaction, mawawala sa shelves ng supermarket ang bigas na regular milk tsaka well milk. Okay, sige Hindi po. accessible sa tao. Hindi na kasi wala na magtitinda sa amin at that price eh. I think the logic no, ng EO na yan para to flush out yung mga hoarders. No? Kung meron man na tulog ang pera nila sa mga bodega nila na tambak-tambak ang bigas, sana may labas. Diba? I don't know how effective this step, no, this measure will be, no. Pero I think that was the initial logic why they did that, no. Pero yun na, sabi ko, initial reaction ko, mawawala ang bigas para sa masa, no. Mawawala. I mean, magtatago mga. Siyempre, yung hoarder pag naglabas, huli sila, di ba? Kapag gano'n naman, so walang magbebenta sa amin, I don't know saan magagaling. Unless siguro, meron na tayong import na darating, which will take a little bit of time. Hindi naman kaagad darating yun, no. And maybe, sabi nga nung iba, pwedeng ibenta at 41 to 45 kung ibaba yung taripa, no? Yung tariff of importing, rice, no? Pwedeng mangyari. Pero again, it'll take a little bit of time. In the meantime, nagbiblink na yung red light, mukhang mawawala na ng access ng tao sa bigas or regular milled and well milled. Opo, sige. So ngayon po sir, maliban sa well milled, meron din kayong binebenta na special rice. No, ito nga po ito yung mga fancy na mga mas kakaunti ang broken at whole grain. Correct. Ito yung mga nakikita nating may brand, no? So nakapack, may brand, no? Kasi yung regular milk tsaka sa palengke, wala mang brand yan eh. Tinatakal, inano lang yan, di ba? Ganta-ganta or per kilo, no? Pero kumbaga, free loose yun, no? Etong sinasabi natin medyo premium, medyo may brand. Alam natin, pag pumunta tayo supermarket, merong mga naka-pre-pack na 5 kilos, 10 kilos, no? 25 kilos, may branding yan, may brand yan. Tsaka the other thing is, the unscrupulous businessmen may sell regular milk and well-milled as special rice. Pwede mangyari din yun, di ba? So again, that's a step also by doing this, no? Itong step na to. So pwede po yung well-milled mo, i-package mo as premium rice para hindi ka sakop ng cup na 45. Correct. Or haluan mo. Di naman, who can tell? It's inside a sack or a pack, di ba? So maraming pwedeng gawin, di ba? So again, may negative side, may downside, may upside, siyempre. No? Itong move na to, reach a risk. But, government's taking it probably, it's a drastic move, no? Hoping na siguro it will help solve the problem. Kaya lang, you cannot fight a big fire with a pail of water, no? Kumbaga, long term to eh. Dapat maagal pa lang, dati pa lang. Pinag-isipan natin how to help the farmers, provide us food security, no? Natuloy-tuloy bigas natin. Mas tayo imported. India, biglang nag-stop na exporting rice, no? Yung mga ating kinukunan dati, pag nag-stop ng exporting rice, saan tayo pupulutin, di ba? So, yun na nga eh. Hindi dapat umasa eh. Dapat talaga, meron naman, laki naman ng ating bansa na for planting rice, di ba? Puro rice, anywhere you go, anong produkto nyo? Di ba? Puro sa bigas at yun naman ang sinasabi sa atin. So, kaya lang ito, umabot tayo sa ganung stage na malakas na yung apoy, tsaka lang tayong nagdadala ng pails of water to try to, para patayin yung apoy. No?
Sige po, sige po. Kung kayo po ay nagulat, nangangahulugan na kagaya po sa grupo ng Grecon kahapon, sabi nila ni hindi man lang sila kinonsulta, walang taga-DA na tanong sa kanila, sa present stock nila, etc. Sa inyo pong hanay sa mga supermarket na miyembro ninyo, wala din pong ginawang konsultasyon? Wala. Nilapitan kami para sabihin kung pwedeng i-benta at 41 and 45, which, alam naman natin hindi mangyayari kasi stop. Wag na lang magkarga ng rice at that price, right? Shift na lang to premium or fancy rice, or don't even carry rice at all. I was at supermarkets making the rounds already. Tulad ng sabi mo, yung iba wala na, tinanggal na yung well milled tsaka regular milled rice, they shifted na immediately to premium and special fancy rice, kasi that's the option we can take. We still sell rice, but to a limited market already, diba? I don't know what the palengke will do. Apo. Sir, ito bago itong ilang pang tanong ni Chacha, I got a copy of a letter addressed to you from the Presidential Management Staff, Office of the President. Dito nakalagay, Dear Mr. Kua, etc., about the EO. And then, sabi hence, may we request your organization's support for the imposition of a price ceiling for rice and the implementation of Executive Order 39. Your statement of support shall serve as a reassurance to supermarkets, retailers, and other stakeholders to sell rice in accordance with the price ceilings provided by the issuance and comply with other requirements, etc. Sumagot ba kayo dito? I politely declined. Mm-hmm. You politely declined? Yes. Kasi, how can I speak in behalf of my members and tell them to sell at a loss, di ba? Kasi biglaan I mean, how can I tell them to sell at a loss? That's not sound business practice, di ba? How can I tell them, pwede ba, pakiusap muna, kung katulad nung nangyari dati, di ba? Asukal, pwede ba, benta muna natin at a loss, di ba? Hanggang ngayon, asukal, problema pa rin, di pa rin tapos, di ba? Kahit ginawa yung hakbang na yun, hanggang ngayon, we were still where we were a year ago. Oo nga po, sa asukal, if you recall, kaliwat ka na ng mga raid rin sa mga bodega, di ba? Mga banta din ng kaso sa mga hoarders, sa mga smugglers, pero 110 pa rin po ngayon ang average. Ganun yung nangyari noon, na nakiusap sa Big Three, kung pwedeng ibaba yung presyo sell at a loss, which meron. They did that, at a loss. At a loss. Million. Pero wala rin nangyari, di ba? Ano lang yun, like I said, killing a big fire with a pail of water. Ito ang tanong, no result. Opo. Sir, sir, kapag ito hindi bawiin ng gobyerno, kasi reading some column today ng mga ekonomista at mismo yung think tank ng gobyerno, isang agricultural economist kahapon nakapanayam namin, nagbabala sa danger nito. Kayo mismo, sir, ano ang inyong nakikita pong hindi magandang ibubunga nito kapag hindi ito iniatras ng gobyerno na kanilang panuntunan? Kapag hindi lumabas ang bigas sa mga bodega ng mga hoarders, kung meron nga, we are assuming na meron, and I think that's the assumption of the EO, kung meron nga, at hindi lumabas at walang bigas pa rin, yun, it might escalate into a crisis, which is not healthy for any country, kasi sa dami ng problema kailangan kasikasuhin natin, any problem which rises escalates into the level of a crisis, doon lang lahat ng attention ng lahat ng sangay ng gobyerno, di ba? So the LGUs, the barangays, will have to rush against. Saan tayo pwedeng kumuha? Wala nang makain itong ating mga constituents. Katulad dati, tandaan nyo ng panahon ni GMA at panahon ni even itong last administration, kay Duterte, lumapit sa amin. Sabi, pwede ba magpenta kami ng NFA rice? Which we did. Oo, pero for a short time lang kasi we have to go and line up sa NFA, together with all the LGUs, lahat ng mga barangay nakapila rin, buong araw, and then syempre, walang VIP treatment yan, which pipila ka just to get rice. Then, a supermarket sells around 10,000 to 15,000 to, a hypermarket over 100,000 items. Bigas lang yan, one item lang yan, di ba? Which of course is very important, staple yan. Kaya lang, isang item, you use your trucks,
buong araw, di ba? Doesn't make sense, di ba? Oo, kumbaga, it's a sacrifice on your end, no? Kumbaga, para sa taong bayan, no? Kaya lang, yun na nga, ginawa pa rin namin yan. We cooperated, no? Pero right now, I don't think may NFA rice pa yan. Wala po. Wala na yata, eh. Wala na po. Because of the rice tarification law, no more NFA rice, no? Wala na. Yeah. Kaya so, wala na. In that step, we cannot take that measure anymore. Opo, sige. So, may pahabol na pong tanong si Chacha before we say goodbye for now, Sir Steven. Go ahead, Cha. Yes po, si DTI ASEC Agaton Overo, no, meron siyang pahayag. Ang sinasabi niya nga po, hinihingi ng pamahalaan yung sakripisyo ng retailers. Siguro, di naman lugi, baka nga lang walang kita. Ano po ang tugon nyo doon? Right now, we're still working with them, okay? They're asking us for inventories inside supermarkets before Malacanang will meet and, call a meeting and put together their heads what exactly to do with this, no? As of today, kung walang makitang bigas na well-milled or regular milled, no? Yung mga maraming putol, no? Yung mas mura na bigas, no? I guess, ako ang suggestion ko, okay lang to sell at a rate higher than 41 to 45, no? I mean, to say na in 2 weeks, bababa na to 41 to 45 para ma-flush out lang yung rice. Para mayroon pang stock ang tao. Pero again, to limit lang to probably 2 kilos per family, no? Per buyer, no? Para lahat may bigas, di ba? Kasi right now, the next few days, yung iba, kaya lang bumili ng bigas, good for 2 days, di ba? 1 day or 2 days lang, Wala silang kakainin, wala silang mabibili, wala silang, makikakain sa labas. Sa mga kalenderya, yung 10 peso per cup, naging 12, yung iba, naging 20 na Tatanong ako, sabi ko, magkano benta ng kalenderya? 20 pesos ng cup. Nabawasan pa yung laman ng cup. So, kumbaga, alam natin, na kalenderya, saan sila kukuha? Anong isa-serve nila? Meron kaming ulam, walang bigas, di ba? Walang kanin, di ba? So, biglaan Pag biglaan ganyan, either some might take advantage or people will go hungry. Kasi biglaan Diba? Yung mga binabanggit nyo nga po kanina, medyo natatakot na yung ilang consumers na nagko-comment dito na sa inyo pa lang, sa hanay nyo pa lang at sa grupo nyo, even yung kahapon nakausap po din namin mga retailers ang sinasabi, pag pinilit nila ito, mawawala yung mga well-milled at regular milled sa mga pamilihan. At sure po kayo na ganun ang mangyayari kasi nga naman mataas yung binili, alangan namang mababa nyo pong ibenta. Pero yung tungkol po dun sa posible naman na bigyan nga ng subsidiya, hindi man kasama ang supermarkets pero yung ilang retailers, ano po ang pwede na po kaya yun kung sakali? I think that's what they're doing. There are many steps you can take and I think they're doing it, no? I think NFA is talking also with the market masters, mga malengke, no? To sell probably in certain palengke, certain areas para merong each area, meron namang makukunan. Hindi na siya available everywhere, pero may makukunan. Diba? At the cheap, at the price that, na may makukunan. Kaya na tayong bilhin ng mamamayan, ating mga mamamayan. May makukunan. Kung may makukunan. Access. Ay, sabi ko nga, it's not gonna be a rice crisis. It's gonna be a rice access crisis. Rice access crisis. Oo. Kasi kung may bigas man dyan, saan kukunin? Yun lang, di ba? Dati, anywhere, makakabili ka di ba? Ngayon, medyo kailangan, certain areas lang na, ito, meron dito. So, ang makipag-agawan yan, karinderya. Di lang naman bahay, hindi lang household ang gagamit yan Yung mga karinderya, restaurant. Sir, ano ang inyong komento dito sa manghuhuli ho ngayon at may mga babala pa ho ng imprisonment and fine? Well, siguro yun na nga. To avoid that, pinatago nga yung bigas. Kaya mawalang access to rice. Yun ang sinasabi ko. Nasa buday ka ng mga tindahan para siguro ibenta lang sa mga tauhan. So may mga kain yung mga nagtatrabaho sa mga ganun lugar, yung mga bigas. At siguro sa consumption na lang ng kung may other businesses yung nagpapatakbo ng supermarket, kung meron din siya mga small restaurants, pwede na ibenta ron para magamit. Okay. Sige po. Naging self-consumption na lang for your own consumption na lang. Okay. Sige po. Ako, sir, medyo pahabol na lang din po. Kamusta presyo ng ngayon, ng asukal po sa mga supermarket? Same. It's been more than a year. Just July last year. We're already in September this year. So it's been a year and walang nangyari, no? Mataas pa rin. Here.
Mataas pa rin po. Opo. Same price. Same, Around same. 105. 105, 108 a kilo. Same price. 105 ngayon po? 105, Yes. 108, 110. O malayo po ito dito sa no bantay presyo na Na 50. Gusto 78. nila idea. Pero hindi naman talaga 50 kahit nung gusto ng 50. So, they're doing 60. So, 60, naging 70, naging 86, naging dahan-dahan umakyat. Tapos, nag-stop na doon. Nagplateau na. Hindi na bumaba. Okay. Sige po. Sir Steven, muli po, salamat na marami sa pagtugon po sa aming tawag, sir, ha? Opo. Yes. Thank you for having me, Ted. Opo. Appreciate Thank that. you. Thank you so much. Salamat po na marami. Pleasant morning. Opo. Thank you, sir. Have a good day. Si Steven Kua, ang Pangulo po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.